Hinikayat ng Agriculture Department na magdeklara ng state of calamity ang mga napinsalang lugar dulot ng El Nino. Ito ay para mas mabilis na mabigyan ng karampatang tulong. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Patuloy na nadaragdagan ang mga naapektuhan at napipinsalang sakahan sa bansa dulot ng pananalasa ng El Nino. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office and Task Force El Nino Spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama. Kung tutuusin, maliit pa ito kumpara sa projection ng National Irrigation Administration sa mga lugar na maapektuhan ng El Nino. Gayunpaman, hindi dapat magpakakampante dahil nagsisimula pa lang din naman ang dry harvest season. Last week, I was mentioning regions 6 and 9. Ngayon, nadagdagan na po ang pinsala sa agrikultura sa Region 1 at saka sa Region 4B sa Mimaropa. Ang projection po ng National Irrigation Administration ay nasa 275,000 hectares ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng El Nino. Pero sa ngayon, nasa 6,600 hectares pa lamang po. Hinihikayat din ng Agriculture Department ang mga lugar na napinsala at apektado pa rin ng El Nino na magdeklara na ng state of calamity para masimulan na ang mga tulong na magmumula sa national government katuwangan DA, DSWD, DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak din ng Task Force El Nino na may sapat na supply ng bigas at pagkain ng bansa at handa magpaabot ng tulong tulad ng rehabilitasyon at additional farm input sa mga sakahan at cash assistance para sa mga magsasaka na nawala ng pang-araw-araw na kita. Samantala, nagpaalala rin si Villarama na kahit sapat ang water level sa mga dam, kailangan ng tulong ng mamamayan sa pagtitipid sa tubig. Inaabisuhan din ng publiko na kahit walang outbreak ng sakit, pinag-iingat pa rin ang lahat laban sa heat stroke lalo't titindi pa ang init sa susunod na buwan na pinatindi pa ng El Nino. Tagal pa po ang ating bubunuin, ilang buwan pa po ang pananalasa po nitong El Nino, kaya dapat po maghanda po tayo para sa kahit anumang eventuality. Pero tinitiyak po natin na ang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay may ginagawa at handa po para po maibsan po ang ating paghihirap sa pananalasa na pwedeng idulot ng El Nino. Samantala, magsasagawa rin ng educational campaign ng Metro Manila Council upang hikayatin ang bawat LGU sa mga barangay na magtipid ng tubig. Sa San Juan, may inter-barangay water catchment contest pa. May premyo ang may pinaka-epektibong pansahod sa ulan. Bagamat una nang sinabi ng Climate Forum kahapon na walang ulan sa bansa hanggang Hunyo, hindi naman nila mauubusan ng supply ng tubig ang MWSS. On the part ng MMDA, meron po tayong mga basic designs na ginawa na ipapamahagi po natin sa mga LGUs kung saan mga simpleng mga catchment po para sahurin yung tubig ulan para po magamit po muli. Like ito po, mga drums lang po ito na mga maliliit. Kailangan lamang po ito ikabit sa mga alulot para po pag umulan. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.